So for 2024, there's a total of 543.45 billion. Pero sabihin mo, may crisis, gano'n. He's a weak leader. Ngayon, kaya dahil wala tayong sistema, mag-aantay lang tayo. Labanan na natin ang ating mga durugista, mga pusher. Dapat na ho nating matumba ho yan, masira sa bayan natin. Dapat mawala na ho sila. Masama po ba yun? Diba? Pero ngayon, yun ang pinalalabas. Masama ang ginawa ni Duterte at ang ginawa ni Duterte nakakasira sa bayan. What's up mga kababayan, News That Matters here. Kamusta po kayo mga kababayan? Muli nagbabalik tayo para sa mga nagbabagang balita na nangyayari ngayon. Naunahin na natin itong approved budget per GAA ng DPWH mga kababayan. Hindi kasali dito ang flood control project ni Bonget, no? Na dito pa lang pala sa pagkontrol ng climate change mga kababayan, may nakalatag na ng kalahating trilyong proposed budget, no? Para pangalagaan at i-monitor itong phenomenon problem nga ng climate change. Na dahil marami sa mga trolls ng bangag na administrasyon na dinadivert ang mga kapalpakan ng kanilang amo, ayan, pakisampal na lang sa pagmumukha nila mga kababayan para malaman nila na may budget na nakaatang para sa climate change. Ngunit saan na naman napunta ito? Grabe naman talaga. Na half trillion to mga kababayan. Nasa mahigit 545 billion pesos ang naaprobang budget para dito sa taong 2024. Ngunit anong nangyari? Naibulsa na naman. Naku naman po. Ating pasadahin to mga kababayan. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Ako lang po dun sa question dun sa flooding, yun dun sa climate change mitigation, how much are we allocating for 2024? In our budget po, we have a program called Climate Change Expenditures Tagging, CSET po. So for 2024, there's a total of 543.45 billion. So for 2024, there's a total of 543.45 billion. So for 2024, there's a total of 543.45 billion earmarked for climate change mitigation and adaptation projects Grabe and programs naman. of the national government. This is equivalent to 9.4% of the total proposed budget, exceeding our commitment of only 8% share under the Philippine Development Plan. Much of the projects po is for water. If I can just identify, enumerate the projects. For water sufficiency po, 294.46 billion. For sustainable energy, 180.72 billion. For climate smart industries and services, 6.02 billion. For ecosystem and environmental sustainability, 5.95 billion. Another 12.97 billion for knowledge and capacity development. Food security, 40.18 billion. Human security, 2.58 billion. And cross-cutting actions, 550 million pesos. And related to that po is another 1.7 billion under the Philippine Space Agency to better monitor our land and marine resources as well as terrestrial ecosystems. I think this will be used for a satellite. Yeah, 1.2 billion will be used for multi-sectoral unit land assessment satellite development. At yun na nga mga kababayan, malaking sampal na naman ito sa mga trolls na nagrarason, no? O nagda-divert, nagbe-brainwash na kasalanan di umano to ng climate change. Ayan, sinabi na may pondo para sa climate change na 543 billion pesos. Pero anong nangyari na naman? Ninakaw, parang sa flood control. Ang tanong ngayon mga kababayan, sino ang nakinabang dito? Sino ang mga nagnakaw? Hay nako, grabe talaga ang mga korupsyon na nangyayari under kay Bongbong Marcos.
Marcos, no? At ito pang nakakainis mga kababayan, no? Habang tayo ay binabagyo, marami sa atin ang lubog dahil sa mga pagbahang nangyari. Ayan mga kababayan, itong mga high-profile personalities, kamukha ni FL Liza Araneta Marcos at marami pang public officials, no? Na nasa Kongreso, Senado, umattend pa sa kasal nitong pamangkin ni Senador Bong Revilla. Grabe naman talaga. Hindi na kayo nahiya mga ma'am sir, no? Na iniwan nyo ang responsibilidad nyo bilang Kongreso para lang umattend dito sa walang kwentang kasal na ito, na habang kada minuto may nasusugatan, may namamatay dahil sa bagyo, kayo naman ayan, nakikikain ng bongga at pasarap buhay pa. Napaka-hipokrito nyo naman talaga. Hindi nyo inisip na ano na lang sasabihin ng taong bayan, ng sambayan ng Pilipino kapag nakita ito. Nakaka-high blood naman talaga kayo. Ating panoorin to mga kababayan. At yun na nga no mga kababayan, short clips lamang ang ating maibibigay dito, no? Dahil hindi pinayagan siguro na kumuha ng video o picture, no? Itong mga bisita. Sapagkat siguro ang nasa isip nila baka mabuking sila. Pero wika nga natin, walang sikretong hindi nabubunyag mga kababayan. Na ayan, pinamumukha pa sa atin kung gaano ka-okay ang kanilang kalagayan. Habang tayong mga ordinaryong mamamayan, hindi natin alam kung saan kukuha ng tulong. Dahil itong mga public servants sana na tumutulong lumalamon ng letsyon. Grabe naman talaga. At yun na nga no mga kababayan, talagang pinatotoo lamang ni Tatay Digong ang kanyang mga sinasabi na kapag nandyan na itong si BBM na luklok na sa kanyang posisyon, wala talaga tayong magagawa. Ating pakinggan ito. Hindi ako believe na he's really a weak leader. Kaya ako sabi, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Pero ang aral kasi kung saan-saan sa labas. Pero kasabihin mo may crisis, gano'n. He's a weak leader. Agree ba kayo dun sa winika ni FPRRD na he is really weak leader mga kababayan? Tapos malalaman pa natin na kung mag-provoke siya ng away sa China, kala mo ang tapang-tapang. Kala mo may backup plan. Kala mo kayang-kaya patumbahin ang malaking bansa na China. Dito pa nga lang pala sa Bagyo hindi na alam ang gagawin. Naku naman po, hindi worth it makipagpatayan sa mga Chinese kung ganito kabangag ang ating presidente na parang sinasayang na lang natin ang ating buhay kung siya pa ang maluklok sa matagal na panahon. Ay nako. At yun na nga no mga kababayan, galing mismo sa kanya na wala magagawa ang sistema, walang magagawa ang gobyerno ni Bangag kundi magantay na lilipas din ang bagyo. Grabe naman talaga. Ano ba naman yan, Bongit? Oh, well, that's important. But again, the bottleneck here is yung level ng tubig. Hanggang bumaba, marami tayong hindi maaaring gawin. But kailangan lang, ngayon, kaya dahil wala tayong sistema, mag-aantay lang tayo. Ngayon, kaya dahil wala tayong sistema, mag-aantay lang tayo. Ngayon, kaya dahil wala tayong sistema, mag-aantay lang tayo. Kawawa naman ang tao. Kawawa naman ang tao. Kawawa naman ang tao. Wala na kayo standby lang sila, walang trabaho, walang Grabe, napakawalang kwenta. Kung hindi nyo na kaya, Bongit, mag-resign na lang kayo. Dinadamay nyo pa ang sambayan ng Pilipino sa pagka-weak nyo Ibigay nyo na kay VP Sara ang inyong posisyon kung hindi mo kaya tugunan ang inyong tungkulin bilang presidente. Huwag ka nang mahiya, hindi kami magagalit. Baka nga mas matuwa pa ang taong bayan kapag ginawa mo yun. Di ba mga kababayan? At dito sa video na ito ating pakinggan si Sir Banat Bay, no? Ito hong si Richard Gomez. Nako, kinasuhan mga kababayan. Ang lupit. Alam nyo po, isang araw lang mga nakarang araw, nagte-trending ho siya doon sa kanyang sinabi patungkol ho sa war on drugs. Kasi tila ho kinontra niya
yung script na gustong palabasin ng kanyang mga kasamahang nasa kamera at itong mga tinatawag nating young goons merong planong pabagsakin at talaga nga naman siraan at papangitin ang imahe ng war on drugs ni Pangulong Duterte. Ganun ho ang kanilang motibo. Kaya naman po kung ano-ano ang kanilang ginagawa dyan sa Tuadcom. Na eventually, nabisto ho natin sa pamamagitan ho ng sinabi ni Congressman Pulong Duterte na siyang nagsabing magkano? May bayad. Alam nyo ba kung magkano ang bayad sa bawat atin ng mga kongresista diyan sa Tuadcom na yan? Although binawi niya, sabi niya nagbibiro siya, pero alam naman natin 'di ba, ang joke ay half meant truth yan at inulit niya pa nga po yan bayad. Yeah. So anong ibig kong sabihin? Ganito lang ako kasimple. Alam naman po natin ng motibo ng Tuadcom na yan, yung pinagsama-samang komite dyan sa Kamara ay para siraan ang imaheng na idulot ng war on drugs ni Pangulong Duterte. Pero tayong mga kababayan natin na nasa ground, naiintindihan po natin, ito po ay hindi ho nakasira sa ating bayan. Sa katunayan, malaking pagbabago ang nagawa nito sa ating bayan. Especially sa peace and order. Sobrang naging mapayapa noon. Alam naman natin na ito po ay talagang naging epektibo dahil yung mga drugista sumuko at yung mga drug pusher nahuli at yung iba napatay. 'Di ba ho? At naikulong ho yung mga dapat maikulong. Pero ngayon tila pinalalabas nitong Tuadcom itong ilan nating mga kongresista na masama ang ginawa ni Pangulong Duterte. Nakakapagtaka nga dahil tila kinakampihan pa itong ilang mga self-confessed drug lord. O, di ba? Ang nangyari ho, mga kababayan, may isa ho tayong kongresista na medyo tumayo. At sinabi niyang, sandali. Hindi maganda yung sinasabi niyo, ha? Maganda ang nangyari doon sa aking lugar dahil dyan sa war on drugs. Naggumanda, umayos at dumami ang sumuko sa akin. Sa kanya kasi bilang mayor siya noon. Dahil ho dyan sa war on drugs. Dahil nga po doon, nag-trending po siya. Diba? At sigurado ako dahil sa nag-trending siya, meron ho siyang mga naapakan. Sino po yun? Yung nagpaplano, yung gumagawa ng script diyan sa kamera kung papaano palalabasing masama ang mga Duterte. Sigurado ako nainis yun, naapakan yun. Kaya ngayon, kinasuhan po si Richard Gomez. May bago ho siyang kaso. Alam nyo mga kababayan, yung mga ganyang kaso, halatang halata Kasi lalapitan ka ng pulis. Bibigyan ka namin ng pera ha. Para ilagay mo yung pangalan na to. Ito, sabi mo sa affidavit mo. 1 milyon daw ibibigay para lang idawit ang isang tao. Una-una, kakasuhan pa lang. Hindi pa ho ito siguradong makukulong. Kakasuhan pa lang. Bibigyan ka na kagad ng 1 milyon. Pangalawa, let's assume lang. Kunwari lang, let's assume that it is true. Okay, let's assume na totoo yung sinasabi nitong tao na ito na talagang nilapitan siya ng pulis. How sure are you na yung sinasabi ng pulis ay totoo na yung pera ay manggagaling kay Richard Gomez? Diba? Na siya pong congressman yung panahon na yan. So, doon pa lang, sabit na. Hindi ho galing yun. Sa madaling salita, even if, halimbawa lang, totoo yung sinasabi niya doon sa pulis. Oo, maaari yung pulis makasuhan, okay, madamay. Pero yung para idawit si Richard Gomez dito sa kaso na ito, halatang merong himala. May pamumulitikang nagaganap. Correct. Dahil kaya ito sa sinabi ni Richard Gomez itong nakaraang Quadcom hearing na kung saan sinabi ni Richard Gomez na maganda ang naidulot ng war on drugs ni Duterte sa aming lugar. Sa katunayan, marami ang sumuko. At in fairness, may mga binisto pa po siyang mga bagay-bagay. Nasira ang script. Anong script? Na yung war on drugs ay masama. Na yung war on drugs ay hindi mabuti sa ating mga Pilipino.
yung war on drugs na yan ay dapat kinukundi na yan kasi maraming namatay. Yan. Hindi mo nila, alam mo, kaya nga sabi ko nga what's wrong with the reward? Just in case it is true. Let's assume na it is true, may reward system noon. Halimbawa, what's wrong if a policeman or a unit of sa PNP ay gumawa ng naging successful, what's wrong kung naging magbibigay ng reward ng presidente dahil kayo ay maganda ang inyong serbisyo at maayos naging tagumpay ang inyong operasyon. Ito, tulungan namin kayo. Ito, incentives. What's wrong with that? Sandali. Tanungin ko nga kayo, kalaban pa ba natin ang drugs ngayon? O kakampi na natin? Hindi, ako nagtatanong lang kasi tila masama ba yun? Masama ba na labanan na natin ang ating mga durugista, mga pusher? Dapat na nating matumbaho yan, masira sa bayan natin, dapat mawala na sila. Masama po ba yun? Di ba? Pero ngayon, yun ang pinalalabas. Masama ang ginawa ni Duterte at ang ginawa ni Duterte nakakasira sa bayan. Hindi, kayo ho. Kayo mga OFW, yung may mga pamilya dito sa Pilipinas, mas feel safe po ba kayo ngayon? Mas feel nyo ba na safety kayo ngayon? At yung mga anak nyo ay mas safe? O iba na ang pakiramdam ngayon? Alam mo, Sir Banat Bay, simula nang maupo yang si Bongit, wala nang magandang nangyari. Nagbalikan ang mga krimen, ang mga karahasan sa bawat daan. Tapos ang mga adik nakikitaan mo na lang sa mga tabi-tabi sa harap ng tindahan. Pero nung panahon ni Tatay Digong, walang ganyan. Natatakot na lumabas ang mga Adictus Benedictus. At pagdating sa karahasan o kriminalidad, talaga namang nawala dahil sa pagiging ironclad nga ni FPRRD. Kaya panigurado ang mga nagsasabing maganda ang administrasyon ngayon, mga trolls mga yan, mga bayaran. Kasi alam nyo, kaliwat kanan na naman ang riding in tandem, kaliwat kanan na naman ang nagagahasa, kaliwat kanan na naman ang napapatay, kaliwat kanan na nawawalang bata. Alam nyo kung bakit? Ang dahilan po niyan, isang malaking factor dyan yung droga. Talagang pag isang tao nalulong, pumasok sa droga, para masustain, kasi hindi po yan yung hindi, tiga ano lang ako ngayon, kapiraso lang ang titirahin ko ngayon, ganito lang. Hindi ko alam kung gaano kalaki mga droga. Hindi kasi ako nagdodroga talaga. Halimbawa, ganito lang kapiraso. Bukas ganyan uli. Hindi. Mag-ano yan sabi nga nila, yung mga drug addict dyan, talagang, kasi yung ganito, eventually magiging wala ng tama. So, kailangan mong dagdagan. So, padoble, triple, hanggang dumami ng dumami. Pagka sobra ng yung katawan mo na i-immune na sa kapiraso, gusto mo na ng maraming, magastos. Anong gagawin mo? Gagawa ka ng krimen. Magnanakaw ka, magi-snatch ka. Aside pa yan, doon sa epekto pag ikaw ay may amats na. Sabi, may tama ka na. Alam mo na may mga tama, talagang umakapit bahay ko, hayop. Yung kapitbahay ko, panayandaan sa harapan ng bahay namin, no? Siguro, minaman-manan na ako niyan, no? Siguro, manaman-manan ako, siguro, papatayin ko niyan, no? Di ba? Sa totoo lang, kaya naman dumadaan doon, yun lang ang kalsada, Papalabas, Kasi, napapraning ka kasi, akala mo, dumadaan-daan yung mga kapitbahay mo sa harapan ng bahay mo, pero ang totoo, yun lang ang daanan, papunta doon sa tricyclean. Paparing susunod. Pag dumaan pa yan sa susunod, yayaring ko ng ice pick yan. Minaman-manan ako, papatayin ako niyan Hindi, kaya nga dumadama yung krimen dahil nga may amats. Di ba? Mga kababayan, kailangan ko pa bang espelingin yan? Kita na natin sa news yan, kaliwat kanan Kaya nga hindi ko malubos maisip bakit meron tayong mga ilang media dyan, pati vloggers, na kinakampihan pa etong tuwadcom na ito. Na tila pinalalabas nila masama si Duterte. Pero alam nila sa puso nila na ang ganda ng nagawa sa war on drugs ni Duterte. Hindi perpekto. Hindi ko sinasabing perpekto, mga kababayan, Ang sinasabi ko, ang laki ng binawas sa krimen ng Pilipinas. Bumagsak talaga ang krimen ng Pilipinas, yung numero.
Tapos ang daming naging mapayapa. Matapang ka na, malakas na loob mo lumabas ng bahay. Ngayon, wala na. Wala na talaga. Di ba?